Magandang araw! So ayun na nga muna for today's video. Samahan niyo ulit ako sa aking mga kaganapan ngayong maghapon. Mag-aalas 6 na nga pala ito ng umaga at nandito nga pala ako kila mama at nag-aabang nga ako ng nagtitinda ng pandesal. Doon lang kasi sila sa baba nag-aantay ng mga customer gawa nga ng paakyat na nga itong sa amin. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay dumating na nga itong nagtitinda ng pandesal at bumili nga lang ako ng 50 pesos. May pasok nga pala ngayon ng anak ko at habang nag-aantay nga ako sa kanya ay nagpakain naman ako na itong alaga naming rabbit. Namatay na nga ang isa niyang kasama dito sa kulungan kaya ayan nag-iisa na nga siya ngayon. Kaya ayun pinapakain ko na nga lang siya ng pinapakain para maibsa naman ang kanyang lungkot. Kaprode. Makulimlim na naman niya ang langit kaya sabi ko sa anak ko na magpahatid na nga lang siya sa tatay ko sa eskwelahan at baka mamaya bumagsak ang malakas na ulan habang naglalakad siya papasok. Nasira kasi ang payong niya nung nakarang araw at hanggang ngayon nga hindi pa rin ako nakakabili ng bago. At eto nga naabutan niya namin si Papa na nagkakape kaya ayan inantay nga muna namin siya matapos. Maaga pa naman kaya nakipaglaro nga muna kami ng anak ko dito sa pamangkin ko kaso nga lang wala siya sa mood. Sobrang bait nga ng batang to na kahit malayo ang mama niya dito hindi talaga siya nagmumuryot kila mama. Alas 8 pa naman ang pasok nila sa daycare kaya ayan si Pati na nga muna ang hinatid ni Papa sa school. At sumabay na nga rin ako sa kanila gawa nga nang may bibilin ako ngayon sa crossing. Kaso nga lang may dadaanan pa nga daw si Papa sa talyer at maya pa nga daw siya makakauwi. Kaya eto nang hirap na nga lang muna ako ng payong kay mama at sabi ko sa tatay ko na maglalakad na nga lang ako pauwi ng bahay. Wala talaga masyadong tao dito sa amin mga manay kaya ayan kita nyo naman napaka-peaceful ng paligid. At habang naglalakad nga ako nakasalubong ko naman na itong dalawa kong kapatid. At tinatanong pa nga ako na itong bunso namin kung saan niya daw iiwan itong daladala niyang drum. At sinabi ko sa kanya na iwanan niya lang doon sa daycare center gawa nga ng kulang ang istakan nila doon ng tubig. Fast forward, nakauwi na nga ako ng bahay at niready ko na nga itong lulutuin namin para sa merienda. Nagyayelo pa naman itong mga pansahog kong manok kaya ayan nagantay nga muna ako ng ilang minuto bago ako magsimula magluto. Sinama ko na nga rin muna dito sa bahay itong anak ng pinsan ko gawa nga nang wala akong katsikahan dito sa amin. Sobrang daldal nga at bibo ng batang to kaya hindi ka talaga aantukin pag itong kasama mo sa bahay. At tinatanong ko pa nga siya ng mga oras na yan bakit hindi pa siya napasok ng school at ang sagot niya sa akin ay wala pa daw maghahatid sa kanya. Nagtatrabaho din kasi sa abroad ang nanay niya kaya sabi ko ako na lang maghahatid sa'yo kaso nga lang ayaw niya talaga. Gusto niya daw talaga nanay niya. Eto nga't inuumpisahan ko na nga ang pagluluto nitong bihon. Kagabi pa kasi ako nagkakarib ng pansit kaya ayun kaninang umaga pagising ko nag-check ako sa rep kung ano mga gulay-gulay doon. At sakto may natira pa kaming carrots at pechay kaya ayun bumili na nga lang ako nitong pansit bihon sa tindahan. At nung maluto na nga itong gulay at manok ay itinabi ko na nga muna at sinunod ko na nga itong pansit. At pwede na nga rin itong pangulam kong trip niyong magkanin sa pansit. At habang kumakain nga kaming tatlo dito sa labas ay napadaan naman itong asawa ng pinsan ko kaya ayan niyaya ko na nga siyang kumain din dito sa amin. Sobrang presko nga ng hangin dito kaya dito ko na naman naisipang maghain. Kaso nga lang hanggang ngayon hindi pa talaga namin napapaayos ang bubong kaya tuwing tag-ulan bumabagyo din talaga dito sa tapat namin. Nag-iipon pa kasi kami ng budget para dyan mga manay at isa pa may mas inuuna akong pinapagawa sa bahay. Fast forward kinahaponan niya pumunta naman ako dito sa bayan para magbayad ng kuryente. Due date na naman kasi mga manay. May online payment naman kaso nga lang may sinadya talaga akong bilhin dito sa bayan kaya ayan isinabay ko na nga ang pagbabayad ng kuryente dito sa Soreco. Natatakot kasi ako maputulan ng kuryente mga manay lalo na't wala kaming kasirahan sa bahay. Kaya ayan kahit hindi pa nga due date nagbayad na nga agad ako. At isa pa nga sa kinakatakutan ko baka mamaya magastos ko yung pambayad sa kuryente. Diyos ko porode. Mahirap pa naman hagilapin ang pera dito sa atin. Ewan ko ba kung bakit ang hirap nilang hulihin. O siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!